Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Hinango ang wikang ito sa Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, 23 kabanata, talata 43. Higit na kilala ito sa tawag na wika ng kaligtasan. Sangayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, ipinako si Jesus sa krus sa gitna ng dalawang kilalang mga magnanakaw, sina Dimas at Hestas. Si Dimas ay naniniwalang walang kasalanan si Jesus sa mga akusasyon na ipinupukol sa kanya ng mga matataas na pari. Si Dimas na kumilala sa kanyang mga kasalanang nagawa sa lipunan ay nagsabi na wala siyang kasalanan. Hindi siya marapat na parusahan ng ganito. Kami na mga magnanakaw at masasama ang marapat na parusahan ng kamatayan. Lumingon si Dimas kay Jesus at nagsabi, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Tumugon si Jesus, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Kapatid, ang salitang paraiso ay hango sa orihinal na tekstong paradiso, na hango sa salitang Persian na paradisa o paradise garden. Paraiso. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Mga salitang nagpapahayag ng tuwirang paglalakbay sa paraiso o langit, na hindi nadadaan sa purgatorio o sa estado ng paglilinis ng kasalanan. Kapatid, ang tao ay mahina, marupok, madaling matukso sa kasalanan na naglalayo sa atin sa puso ng Diyos. Alam ni Jesus ang ating kahinaan. Ang dakilang awa sa puso ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ng kaligtasan, pag-asa ng kapatawaran. Hinihintay lamang ni Jesus na aminin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan. Ito ay nagpapakita ng kababaang loob ng isang tao na nagtitika. Sa parabulo, kapatid, ng alibughang anak, nakita natin ang ginawa ng isang anak na matapos makuha ang lahat ng kanyang mamanahin ay iniwan ang kanyang ama at nagpakalayo-layo at namuhay sa layaw ng daigdig. Nagpasasa sa kanyang kayamanan, nagtampisaw sa kasalanan ng daigdig. Hindi na naisip ang sakit na idinulot niya sa puso ng kanyang ama hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Noon lamang niya napagtanto ang biyaya at ligaya ng buhay kasama niyang kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagkagutom, kahit pagkain ng baboy ay kanyang kinakain, maibsan lamang ang kanyang pagkagutom. Di tulad sa bahay ng kanyang ama na maraming pagkain, maraming mga alipin na naglilingkod sa kanila. Naisip niya ang kanyang kaawa-awang kalagayan na hindi pinangarap ng kanyang ama para sa kanya. Nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang ama upang humingi ng tawad. Winika niya,
Sasabihin ko sa aking ama, Ama, igawad mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Hindi ako karapat dapat na tawagin mong anak, subalit pinagsisisihan ko ang lahat ng aking nagawa. Napakagandang parabolo. Lingid sa kanyang kaalaman sa mahabang panahon ng kanyang pagkawala sa tahanan ng kanyang ama. Tuwing lulubog ang araw ay nakatingin ang kanyang ama sa malayo. Umaasang isang araw ay muling magbabalik ang kanyang alibughang anak. Nakahanda na ang pagpapatawad ng isang ama. Hindi pa man hinihingi ng kanyang anak. Kaya sa kanyang pag-uwi, malayo pa ay nakabukas na ang mga kamay ng kanyang ama. Tanda ng kanyang pagpapatawad at pag-ibig sa anak na nagkasala. Ipinapatay niya ang kanyang matatabang guya. Sinuotan siya ng mamahaling damit at singsing. Tanda ng kanyang pagdiriwang sa pagbabalik ng isang anak na nagtitika. Ito ang larawan na gustong ipakita sa atin ni Jesus. Ipinangako niya na ipagsasama niya tayo sa kanyang paraiso. Paraisong kapalit ng pagtitika sa ating mga kasalanan. Itinatag ni Jesus ang sakramento ng rekonciliasyon o Sacrament of Penance o sakramento ng kumpisal. Ito ang daan sa muli nating pakikiisa sa Diyos na ating Ama. Kapatid, ang panahon ng Semana Santa ang pinakatamang panahon upang pagnilayan natin ang ating kahinaan at magtika. Pagsisihan ang kasalanang nagawa natin na naglayo sa atin sa pulso ng Diyos.